Si Isabela ay isang simpleng mekanikang babae, kilala sa kanyang kasanayan sa pagkumpuni ng sasakyan at sa kabutihang puso. Bagamat mahirap, may misteryosong karisma siya na nakakaakit sa espeto ng lahat sa kanyang maliit na garahe. Isang araw, isang bilyonaryo ang naglakad sa kanyang tindahan. May dalang milyon-milyong halaga, ngunit may mabigat na problema sa kanyang buhay. Humingi siya ng payo sa pananalapi, ngunit hindi inaasahan na ang mga simpleng salita at karanasan ni Isabela ay magpapabago hindi lamang sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang buong pananaw sa buhay. Ano ang sinabi ni Isabela? Bakit kahit mahirap siya, nagbigay siya ng payo na nagulat ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa? Ang sagot ay magpapabago ng lahat ng iniisip mo tungkol sa pera, tagumpay, at tunay na kahulugan ng buhay. Bago tayo magsimula sa paglalakbay na ito, kailangan ko ang iyong suporta, kaibigan. Kung higit ka sa 40 taong gulang, tulad ko, alam mo na ang ganitong mga kwento ay unti-unting nawawala, nakalimutan na. Bawat subscription sa channel na ito ay isang garantiya na maipagpapatuloy kong dalhin sa iyo ang mga kakaibang kwento. Kung wala ang iyong like, kung wala ang iyong subscription, maaring burahin ng algorithm ang channel na ito mula sa iyong screen magpakailanman. Isulat mo sa comments, mula sa ang lungsod o bansa mo ako pinapanood. Iyon ang nagbibigay sa akin ng motibasyon para magpatuloy. I-activate ang kampanita, i-like ang video, dahil bukas ay maaring huli na. Ang mga kwento na ito ay nakadepende sa iyo para mabuhay. Kasama mo ba ako sa paglalakbay na ito? Si Isabela ay isang mekanikang babae na lumaki sa mahirap na pamilya. Sa murang edad, natutunan niyang ayusin ang mga sasakyan ng kapitbahay at tumulong sa maliit na garahe ng kanyang ama. Sa kabila ng kahirapan, may likas siyang talino at tiyaga, at higit sa lahat, may puso para sa kapwa. Isang araw, habang abala siya sa pagkumpuni ng lumang kotse sa kanyang garahe, may dumating na isang bilyonaryong lalaki, si Alejandro. Kilala siya sa buong bansa bilang isa sa pinakamayamang tao. May negosyo sa iba't ibang sektor, at laging nakikitang abala at seryoso. Ngunit sa likod ng kanyang karangyaan, may pakiramdam siyang kakulangan sa kanyang buhay. Miss, kailangan ko ng payo, sabi ni Alejandro, habang pinagmamasdan ang mga kamay ni Isabela na marumi sa gasa. Hindi ko alam kung paano pa mapapalago ang kayamanan ko, at pakiramdam ko, parang kulang ang lahat. Ngumiti si Isabela, tahimik ngunit may ngiti sa mata. Alejandro, pera lang ang iniisip mo, anong niya? O gusto mo talagang malaman kung paano magkaroon ng buhay na may saysay? Natahimik si Alejandro. Hindi niya ito narinig mula sa kanyang mga financial advisors o consultant. Ang yaman, simula ni Isabela, ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera. Ang tunay na kayamanan ay sa kapayapaan ng puso, sa pagmamahal at respeto sa ibang tao, at sa akayahang pasalamatan ang bawat biyaya sa buhay. Kung puro pera lang ang iniisip mo, palaging may kulang sa loob mo. Nakatitig si Alejandro, hindi makapaniwala. Maraming bilyonaryo ang iniisip na ang pera ang sagot sa lahat. Ngunit ang pera ay kasangkapan lamang. Kung hindi mo alam kung paano ito gagamitin para sa kabutihan, ikaw mismo ang mahihiyapan sa huli, dagdag ni Isabela. Pero paano ko sisimulan? Tanong ni Alejandro, bahagyang nag-alala. Ngumiti si Isabela at tinuro ang lumang kotse sa likod ng garahe. Magsimula sa maliit. Ulungan mo ang mga nangangailangan. Makipag-ugnayan sa pamilya at kaibigan. At higit sa lahat, alagaan ang sarili mong puso. Ang pera ay darating, ngunit kung ang puso mo ay busilak, dadaloy ang lahat ng bagay na kailangan mo. Habang pinapakinggan ni Alejandro, unti-unti siyang napukaw. Napagtanto niya na kahit gaano karami ang kanyang pera, wala pa yung saysay kung wala ang kapayapaan sa puso. Ang simpleng payo ni Isabela ay parang kidlat sa kanyang isip, isang liwanag sa dilim ng kanyang karangyaan. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang buhay ni Alejandro. Natutunan niyang hindi lamang para sa sarili ang yaman, kundi para rin sa kapwa. Ang kanyang mga desisyon sa negosyo ay nagdala ng mas maraming kabutihan, hindi lang tubo. Si Isabela naman, kahit mahirap, ay patuloy sa kanyang simpleng buhay, nag-aayos ng mga sasakyan, tumutulong sa kapitbahay, at nagbibigay ng payo sa mga taong handang makinig. Ngunit sa puso niya, alam niyang ang simpleng gabay na ibinigay niya sa isang bilyonaryo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo. Sa huli, si Alejandro ay natutong pahalagahan ang bawat tao, bawat sandali, at bawat pagkakataon. Natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa materyal, kundi sa puso at sa kabutihang ibinibigay mo sa mundo. At si Isabela, ang mahirap na mekanikang babae, ay naging simbolo ng kaunungan at kabutihan, isang paalala na kahit sino, kahit mula sa simpleng buhay, ay may kakayahang magbago ng kapalaran ng iba sa isang salita, isang gabay,
O isang kabutihang walang kapantay. Paglipas ng ilang linggo, naging karaniwan na sa garahe ni Isabela ang presensya ni Alejandro. Hindi lamang siya dumadating para sa payo sa pananalapi, kundi pati sa simpleng pag-uusap. Natutunan niyang makinig sa mga kwento ng mga tao sa paligid, at natutunan niyang ang mga simpleng bagay sa buhay, halimbawa, ang pagtulong sa kapwa, pagtawa, at pagmamahal, ay mas mahalaga kaysa sa anuman niyang ari-arian. Isang araw, may dumating na kliyente, isang batang lalaki na may sirang bisikleta. Walang pera ang bata, ngunit may ngiti sa mukha. Agad na tinulungan siya ni Isabela, ginamit ang kanyang kaalaman sa mekanika at pasensya. Nakita ni Alejandro ang pangyayaring iyon at napaisip. Isabela, ang simpleng pagtulong mo sa batang iyon, para sa akin, nakatulong rin sa akin na matutunan ang totoong kahulugan ng yaman, sambit niya. Ngunit hindi lahat ng tao sa paligid ay natuwa. Ang mga kaibigan at kasamahan ni Alejandro ay nagtataka kung bakit siya nakikipagkaibigan sa isang simpleng mekanika. Bakit mo ginugugol ang oras mo sa isang tao na walang koneksyon sa mundo ng negosyo? Tanong ng isa sa kanyang mga kasamahan. Ngunit si Alejandro, sa halip na makinig sa mga payo ng ibang tao, ay natutong magtiwala sa kaunungan ni Isabela. Alam niyang ang simpleng gabay na mekanikang babae ay nagbigay sa kanya ng higit na halaga kaysa sa anumang mamahaling seminar o financial advice. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa ilalim ng bituin, lumapit si Alejandro kay Isabela. Alam mo ba, Isabela, simula niya, na sa bawat salita mo, natututo ako hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa buhay. Ngumiti si Isabela, tahimik ngunit may liwanag sa mga mata. Alejandro, hindi mo kailangan ng milyon-milyong halaga para malaman ang totoong halaga ng buhay. Ang kailangan mo lang ay bukas na puso at willingness na matuto. Lumipas ang mga buwan, at unti-unti, ang mga negosyo ni Alejandro ay nagbunga ng mas maraming kabutihan. Nagpatayo siya ng mga scholarship para sa mahihirap na kabataan, naglaan ng pondo sa mga health programs, at nagbigay ng trabaho sa mga komunidad na nangangailangan. Ang bawat hakbang niya ngayon ay may layunin, hindi lamang para sa kubo, kundi para rin sa pagbabago ng buhay ng ibang tao. Si Isabela naman, sa kabila ng kasikatan na dulot ng koneksyon niya kay Alejandro, ay nanatiling simple. Patuloy siyang nag-aayos ng sasakyan, tumutulong sa kapitbahay, at nagbibigay ng payo sa mga handang makinig. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang maliit na gabay na ibinigay niya sa isang bilyonaryo ay nagbukas ng daan para sa mas malaking pagbabago sa lipunan. Isang araw, habang nagwawalis sa harap ng garahe, nakita ni Isabela si Alejandro na nakatayo sa pintuan, may hawak na isang maliit na pakete. Para sa iyo, sabi niya, bilang pasasalamat sa lahat ng itinuro mo sa akin. Nakangiti si Isabela, ngunit tumanggi. Alejandro, hindi ko kailangan ng kahit ano. Ang pinakamahalaga ay makita na natututo kang maging tunay na mabuting tao. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa pera. Umango si Alejandro, may luha sa mata. Salamat, Isabela. Natutunan ko na ang totoong tagumpay ay hindi nasusukat sa kung magkano ang pera mo, kundi sa kung paano mo binabago ang buhay ng iba. Mula noon, si Alejandro at Isabela ay naging inspirasyon sa maraming tao. Isang bilyonaryo at isang mekanikang babae, dalawang tao mula sa magkaibang mundo, ay nagtagpo, nagbahagi ng karunungan, at nagturo sa mundo na ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa labas, kundi nadarama sa puso. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat sasakyang inaayos ni Isabela, at sa bawat desisyon ni Alejandro, patuloy na nagpapatunay ang kanilang kwento na kahit sino, kahit mula sa simpleng buhay, ay may kakayahang magdulot ng pagbabago sa mundo. Isang hapon, dumating si Alejandro sa garahe ni Isabela. Mukha niya seryoso at may dalang mabigat na balita. Isabela, may krisis sa negosyo ko. Kung hindi ko maayos, maraming tao ang mawawalan ng trabaho. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Sabi niya, halatang nag-aalangan at nag-aalala. Umingin si Isabela sa kanya, mata niya ay puno ng determinasyon. Alejandro, hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. Lahat ng natutunan mo sa simpleng buhay ay magagamit mo ngayon. Hindi lang pera ang susi, ang tamang diskarte, pagmamalasakit sa tao, at pananalig sa sarili ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ngunit sa loob ni Alejandro, naroon ang takot at pangamba. Ilang taon na siyang nakasanayan ang pagiging kontrolado sa lahat ng bagay, at ngayon, tila nawawala ang kanyang mundo sa kanyang mga kamay. Paano kung mabigo ako? Tanong niya. Ngumiti si Isabela, at inabot ang kamay niya. Ang kabiguan ay bahagi ng buhay. Ngunit ang totoong kabiguan ay kapag hindi mo sinubukan, o hindi mo tinulungan ang iba. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang tagumpay ay hindi lamang sa pera, kundi sa kung paano mo inaalagaan ang mga tao sa paligid mo.
Mag-asama nilang sinala ang problema. Sina Alejandro at Isabela ay naglakad sa bawat departamento ng kumpanya, kinausap ang mga empleyado, at naglano ng hakbang na may malasakit sa bawat tao. Nakita ni Alejandro kung paano pinapahalagahan ni Isabela ang bawat detalye at bawat tao sa paligid. Ang simpleng mekanikang babae, na dati mahirap at tahimik lang, ay ngayon nagsilbing gabay sa isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Pagkatapos ng ilang linggo ng matinding trabaho at pagharap sa krisis, nagtagumpay sila. Naayos ang kumpanya, hindi lamang para sa kita, kundi para sa mga taong umaasa dito. Nakita ni Alejandro ang tunay na halaga ng pamumuno, kabutihan, at determinasyon. Sa gabi pagkatapos ng tagumpay, umupo sila sa bubong ng garahe ni Isabela. Tanaw ang mga ilaw ng lungsod sa malayo. Alam mo, Isabela, sabi ni Alejandro, kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko natutunan ang totoong kahulugan ng tagumpay. Ngumiti si Isabela, tumingin sa kanya ng tapat. Alejandro, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa pera. Ito ay sa puso, sa kabutihang ipinapakita mo sa bawat tao, sa tapang na harapin ang problema, at sa pagpapahalaga sa bawat sandali. Lumipas ang mga buwan, at ang kwento nila ay kumalat sa buong bansa. Ang isang mekanikang babae, mahirap ngunit matalino at may pusong busila, ay nagbigay ng aral sa isa sa pinakamayayamang tao. At ang bilyonaryo naman, natutong bumaba sa lupa, pahalagahan ang buhay, at ipamalas ang kabutihan sa mundo. Sa huli, ang kwento ni Isabela at Alejandro ay naging inspirasyon. Kahit sino, kahit mula sa simpleng buhay, ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago. Ang kanilang pagkakaibigan, pagtitiwala, at pagtutulungan ay nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material, kundi sa puso, kabutihan, at tapang na gumawa ng tama, kahit sa harap ng pinakamalaking pagsubok. Nasisiyahan ka ba sa kwentong ito? Huwag hayaang mawala ito. Alam mo, kaibigan, tuwing nagpo-post ako ng video, ang pinakamalaking takot ko ay hindi mo makita ang susunod. Ipinapakita lamang ng YouTube ang mga video ko kung nakasubscribe ka at naka-activate ang kampanita. Ilik mo na ngayon, ang simpleng gawaing ito ay nagsasabi sa algorithm na karapat-dapat ang mga kwentong ito na mabuhay. Sabihin mo sa comments kung saan mo ako pinapanood, France, Brazil, Canada. Ang iyong presensya dito ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Huwag mawala. Huwag mo akong iwanang nagsasalita sa wala. Ang mga kwentong ito ay para sa iyo. Isang gabi, habang naglalakad si Alejandro pauwi mula sa garahe ni Isabela, may natanggap siyang tawag mula sa kanyang pangunahing investor. Alejandro, kung hindi mo maayos ang sitwasyon sa loob ng 3 araw, malulugi ang kumpanya mo. Maraming trabaho ang mawawala, seryosong sabi ng boses sa kabilang linya. Nagulat si Alejandro at muntik ng panghinaan ng loob, para bang bumabalik ang takot sa kanya. Ang lumang ugali ng pangangamba sa pagkabigo. Ngunit agad niyang naalala ang sinabi ni Isabela, hindi ka nag-iisa. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso at sa paraan ng pagtulong mo sa iba. Agad siyang bumalik sa garahe ni Isabela. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko ito kayang solusyonan mag-isa. Sabi niya, may halong pag-aalinlangan at desperasyon. Ngunit may sorpresa. Si Isabela, sa halip na matakot o mag-alinlangan, ay ngumiti. Alejandro, kung kaya mo bang magtiwala sa akin, sama-sama nating harapin ang krisis na ito. Ngunit kailangan mong sundin ang payo ko, hindi lang para sa negosyo, kundi para sa mga taong umaasa sa iyo. Magkasama nilang sinuri ang bawat detalye ng kumpanya, mula sa mga empleyado hanggang sa mga financial report. Si Isabela, sa simpleng paraan niya, ay nagbigay ng ideya na hindi mo matututunan sa anumang paaralan o seminar. Huwag mong isipin na solong pera ang solusyon. Ang bawat empleyado, bawat proseso, ay may halaga. Kung alagaan mo ang bawat isa, alagaan din nila ang kumpanya, paliwanag niya. Sa huling araw bago matapos ang 3 araw, nagkaroon sila ng breakthrough. Ang kumpanya ay nailigtas, hindi lamang sa pera kundi sa moral ng mga empleyado. Maraming tao ang nagpasalamat sa paihong Alejandro at Isabela. At ang bilyonaryo ay muling nakaramdam ng tunay na tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa milyon-milyong halaga, kundi sa buhay ng mga tao sa paligid niya. Ngunit may twist, isang rival company ang naglabas ng pekeng balita laban sa kumpanya ni Alejandro. Naglalayong pabagsakin sila sa publiko. Maraming tao ang natakot at nagduda. Si Alejandro, sa unay naiinik at nag-aalangan. Ngunit muling naalala ang aral ni Isabela. Kapag tama ang ginagawa mo, huwag kang matako. Ang katotohanan at kabutihan ay laging mananaig. Sa tulong ni Isabela, hinarap nila ang krisis. Gumawa sila ng transparent na aksyon, kinausap ang publiko, at ipinakita ang totoo sa lahat. Ang rival company, sa huli,
ay napilitang umatras. Sa pagtatapos ng lahat, si Alejandro ay hindi lamang nakaligtas sa krisis, kundi natutunan ang pinakamahalagang leksyon sa buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa pera, kundi sa kabutihan, tapang, at sa pagmamalasakit sa kapwa. Si Isabela, ang simpleng mekanikang babae, ay naging simbolo ng karunungan at lakas. Mula sa maliit na garahe, nagbukas siya ng daan para sa pagbabago, hindi lamang sa buhay ni Alejandro, kundi sa buhay ng marami. At sa huling eksena, magkatabi silang nakaupo sa garahe. Pinagmamasdan ang lungsod na kumikislap sa dilim ng gabi. Salamat, Isabela, sabi ni Alejandro, hindi ko ito makakamtan kung wala ka. Ngumiti siya, matay kumikislap. Alejandro, palagi mong kandaan, ang tunay na yaman ay nadarama sa puso, at nagmumula sa kabutihan na ginagawa mo para sa iba. Paglipas ng ilang buwan, si Alejandro ay ganap ng nagbago. Hindi lamang siya bilyonaryo sa materyal na aspeto, ngunit sa puso, siya'y mayaman sa malasakit, karunungan, at pananaw sa buhay. Ang bawat desisyon niya sa negosyo ay nakatuon, hindi lamang sa tubo, kundi sa kapakanan ng mga tao sa paligid. Si Isabela naman, sa kabila ng bagong respeto at pagkilala, ay nanatiling simpleng mekanikang babae. Patuloy siyang nag-aayos ng mga sasakyan sa maliit niyang garahe. Ngunit ngayon, mas maraming tao ang dumadayo, hindi lamang para ipaayos ang kotse, kundi para makinig sa kanyang mga payo at kwento. Isang araw, habang magkasama silang nagmamasid sa paglubog ng araw, nagtanong si Alejandro, Isabela, paano mo nagagawa na manatiling simple at mabuti sa kabila ng lahat ng narating mo sa buhay ng iba? Ngumiti si Isabela at tumingin sa kanya ng diretso. Alejandro, ang simpleng pamumuhay at kabutihan ay hindi nasusukat sa kung ano ang meron ka. Nasusukat ito sa kung paano mo pinapahalagahan ang bawat tao at pagkakataon. Ang kayamanan ng puso ay hindi nawawala, kahit gaano kalaki ang mundo mo. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Alejandro ang kabuuang aral. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera o yaman, kundi sa kabutihan, pagtulong sa iba, at sa katapangan na gumawa ng tama kahit mahirap at mapanganib. Lumipas ang mga taon, at ang kwento nila, ang mekanikang babae at ang bilyonaryo, ay kumalat sa buong bansa. Naging inspirasyon sila sa maraming tao, sa mahihirap, na kahit simpleng tao ay may kapangyarihang magbago ng buhay ng iba, at sa mayayaman, na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa materyal. Sa huling eksena, magkasama silang nakatayo sa harap ng garahe, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Si Alejandro ay tahimik, ngunit may liwanag sa kanyang mata. Si Isabela, simpleng ngumiti, alam niyang ang kanilang kwento ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa iba. At sa bawat sasakyan na inaayos ni Isabela, sa bawat proyekto at desisyon ni Alejandro, nagpapatuloy ang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa puso, kabutihan, at tapang na harapin ang buhay kasama ang iba. Sa wakas, pareho nilang natutunan na kahit magkaibang mundo ang kanilang pinagmulan, ang pagkakaibigan, pagtitiwala, at kabutihan ay nagbubuklod sa kanila, at sa huli, nagdulot ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay at sa buhay ng maraming tao. Isang linggo matapos ang kanilang malaking tagumpay sa kumpanya, nagpasya si Alejandro na dalhin si Isabela sa isang charity event na kanyang pinunduhan. Maraming tao ang nagulat at natuwa nang makita ang mekanikang babae, na dati simpleng nagtatrabaho sa garahe. Ngayon ay kinikilala bilang inspirasyon sa buong lungsod. Ngunit habang naglalakad sila sa event, may isang batang babae ang lumapit kay Isabela, hawak ang sirang laruan. Miss Isabela, pwede mo po ba itong ayusin? Tanong ng bata. Ngumiti si Isabela at agad na inayos ang laruan gamit ang simpleng kasanayan at pasensya. Si Alejandro, nanonood sa tabi, ay napansin ang kasiyahan sa mukha ng bata. Isabela, ang ngiti ng bata na iyon, mas mahalaga kaysa sa anumang deal o investment, sabi niya, at muling naalala ang aral ng mekanikang babae. Sa gitna ng event, isang matandang lalaki ang lumapit kay Alejandro. Alam mo, bata pa lang ako, naniniwala akong pera ang sukatan ng tagumpay. Ngunit ngayon, nakikita ko na mali ako. Ang tunay na yaman ay nasa puso, at malinaw kong natutunan mo ito mula sa iyong kaibigan. Sabi niya, tumatango sa harap ng milyonaryo. Si Isabela, tahimik ngunit may liwanag sa mata, ay nagpaalala sa lahat na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman, titulo, o estado sa buhay. Ang maliit na aksyon ng pagtulong, kahit sa simpleng paraan, ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago sa mundo. Sa pagtatapos ng gabi, naglakad silang magkasama pauwi sa garahe. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanilang mga mata ay may ngiti at kapayapaan. Alejandro, sabi ni Isabela, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi nakikita, kundi nadarama sa puso. At ngayon,
Alam kong naiintindihan mo na yon. Umango si Alejandro, may luha sa mata. Salamat, Isabella. Hindi ko lang natutunan kung paano pamahalaan ang pera. Natutunan ko kung paano mamuhay ng may tunay na halaga. At sa huling eksena, pareho silang nakatayo sa harap ng garahe. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa dilim. Ang kanilang kwento, isang mekanikang babae at isang bilyonaryo, ay naging simbolo ng inspirasyon at aral sa lahat. Kahit sino, kahit mula sa simpleng buhay, ay may kakayahang magbago ng mundo sa kabutihan, tapang, at pagmamahal. Ang huling mense, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, itulo, o posisyon. Ito ay nadarama sa puso, sa kabutihang ipinapakita mo sa iba, sa tapang na harapin ang buhay, at sa pagmamahal na ibinabahagi mo sa mundo. Pagkatapos ng charity event, nagpasya si Isabella at Alejandro na bumalik sa garahe, tahimik na magkasama. Ang araw ay lumulubog, at ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislat sa malayo, parang paalala ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Alam mo, Isabella, ani Alejandro habang nakatitig sa screen. Noon, iniisip ko na ang kayamanan ay nasa pera. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na tagumpay ay nasa puso at sa mga tao sa paligid ko. Ngumiti si Isabella, mahinhin at may liwanag sa mata. Iyan ang gusto kong matutunan mo, Alejandro. Ang yaman ay darating at mawawala. Pero ang kabutihan at tapang na ginawa mo para sa iba ay mananatili magpakailanman. Biglang may dumating na isang batang lalaki. Ang parehong batang dati nagdala ng sirang bisikleta. Miss Isabella. Alejandro, tingnan niyo po ito, sabi ng bata. Hawak ang bisikletang inayos ni Isabella. Ang saya sa mukha ng bata ay sumasalamin sa lahat ng kabutihang nagawa nila. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alejandro na ang bawat maliit na aksyon ni Isabella, ang pagtulong, pag-aalaga, at simpleng kabutihan, ay nagbunga ng malaki. Ang mekanikang babae, na dati tila ordinaryo at walang kapangyarihan sa mundo, ay nagbukas ng daan para sa pagbabago sa buhay ng bilyonaryo at ng marami pang tao. Humiga si Alejandro sa damuhan, tinitingnan ang mga bituin, at napaisip. Isabella, sa lahat ng aral na ibinigay mo sa akin, natutunan ko rin na ang tunay na lakas ay hindi lang sa pera, kundi sa tapang na gumawa ng tama at sa pagmamahal na ibinabahagi mo. Si Isabella ay naupo sa tabi niya, tahimik ngunit may ngiti. Alejandro, bawat sandali ay pagkakataon. Huwag mong sayangin ang kahit isa. Ang totoong kayamanan ay nasa puso, huwag mong kalimutan iyon. Sa huling eksena, naglakad silang magkasama pauwi, nakangiti sa isa't isa at sa mundo sa paligid nila. Ang kwento nila, isang mahirap na mekanikang babae at isang bilyonaryo, ay naging simbolo ng inspirasyon. Kahit sino, kahit saan, ay may kakayahang magbago ng buhay ng iba. At sa kanilang mga mata, kitang-kita ang mensahe na magtatagal. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa kabutihang ibinabahagi mo at sa puso mong nagmamahal sa mundo. Habang lumilipas ang gabi, nakaupo si Isabella at Alejandro sa harap ng garahe. Pinagmamasdan ang malawak na lungsod na kumikislat sa dilim. Ang katahimikan ay puno ng damdaming hindi maipaliwanag, pasasalamat, pagkakaibigan, at kapayapaan. Alam mo, Isabella, sabi ni Alejandro, sa dami ng pera at negosyo, noon akala ko iyon lang ang sukatan ng tagumpay. Ngayon, naiintindihan ko na ang totoong kayamanan ay nasa puso, sa kabutihang ipinapakita mo sa iba, at sa tapang na harapin ang buhay ng may malasakit. Ngumiti si Isabella, matay kumikislap sa liwanag ng buwan. Tama ka, Alejandro. Ang yaman ay darating at mawawala. Pero ang kabutihan at aral na naibahagi mo sa iba ay mananatili magpakailanman. Hindi mo kailangang maging perpekto, sapat na ang maging mabuti at matapat sa puso. Biglang may isang batang babae ang lumapit, dala ang laruan na dati siya. Miss Isabella, Alejandro, salamat po, ayos na po ang laruan. Masayang umiti ang bata, at sa kanyang ngiti ay nakita nila ang bunga ng kanilang kabutihan. Isang simpleng aksyon na nagbago na mundo ng isang bata. Napalapit si Alejandro kay Isabella, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung paano ko makakalimutan ang lahat na natutunan ko sa iyo. Hindi mo lang binago ang negosyo ko, binago mo rin ang buhay ko. Si Isabella, tahimik ngunit may liwanag sa mata, ay ngumiti at sinabi, Alejandro, ang tunay na kayamanan ay hindi lang sa pera. Ito ay nasa puso, sa pagmamahal, kabutihan, at sa akayahang ibahagi ang lahat sa iba. Sa simpleng paraan, nagawa natin ito ng magkasama. Sa huling sandali, magkatabi silang tumingin sa malawak na lungsod. Alam na ang kwento nila ay higit pa sa kanila, isang inspirasyon para sa lahat. Ang mekanikang babae mula sa simpleng buhay, at ang bilyonaryo na natutong bumaba sa lupa,
ay nagpakita na kahit sino ay may kakayahang gumawa ng malaking pagbabago sa mundo, basta may puso at tapang. Ang kwento nila ay nagtapos hindi sa yaman, hindi sa titulo, kundi sa kabutihang walang kapantay at aral na mananatili magpakailanman. Huling mensahe sa audience. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o posisyon. Ito ay nadarama sa puso, sa kabutihang ipinapakita mo sa iba, at sa tapang na harapin ang buhay ng may malasakit at pagmamahal. Paglipas ng ilang linggo mula sa charity event, naging regular na ang pagbisita ni Alejandro sa garahe ni Isabela. Hindi lamang para sa payo sa negosyo, kundi para matuto sa simpleng buhay at pamumuhay ng mekanikang babae. Sa bawat araw na magkasama sila, natutunan niyang ang bawat maliit na aksyon ay may malaking epekto, mula sa mga empleyado, kapitbahay, hanggang sa mga batang nakakasalamuhan nila. Isang araw, dumating si Alejandro na may daladalang problema sa isa sa kanyang mga proyekto. Ang bagong kumpanya niyang pinamumunuan ay nakaharap sa matinding krisis dahil sa isang financial scam ng rival business. Kung hindi maayos, mawawala ang trabaho ng daan-daang tao. Agad siyang nagpunta sa garahe ni Isabela. Isabela, kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Sabi niya, mukha'y puno ng pag-aalala. Ngumiti si Isabela, tahimik ngunit may determinasyon. Alejandro, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Sama-sama nating harapin. Ngunit kailangan mong sundin ang prinsipyo ko. Huwag lamang mag-isip tungkol sa pera. Isipin ang mga tao sa paligid mo at kung paano mo sila matutulungan. Magkasama nilang sinala ang bawat detalye. Tinuruan ni Isabela si Alejandro na pakinggan ang kanyang mga empleyado, alamin ang kanilang pangangailangan, at planuhin ang hakbang na may malasakit sa bawat isa. Sa bawat araw na magkasama sila sa pag-aayos ng problema, mas lalong lumalim ang pagkakaibigan at pagtitiwala nila sa isa't isa. Isang gabi, habang nagkakape sa maliit na mesa sa garahe, tanong ni Alejandro, Isabela, paano mo nagagawa na manatiling simple at mabuti sa kabila ng lahat ng narating mo sa buhay ng iba? Ngumiti si Isabela, matay kumikislap sa liwanag ng lampara. Alejandro, hindi nasusukat ang tunay na yaman sa pera o posisyon. Nasusukat ito sa kung paano mo pinapahalagahan ang bawat tao, bawat pagkakataon, at bawat maliit na aksyon. Ang kayamanan ng puso ay hindi nawawala, kahit gaano kalaki ang mundo mo. Habang nag-uusap, may lumapit na batang lalaki dala ang sirang laruan. Miss Isabela. Alejandro, pwede po ba itong ayusin? Ngumiti si Isabela at agad na inayos ang laruan. Napatingin si Alejandro sa saya ng bata, at doon niya muling naalala ang kahalagahan ng kabutihan sa bawat maliit na aksyon. Ngunit hindi pa tapos ang krisis. Ang rival company ay naglabas ng pekeng balita laban sa kumpanya ni Alejandro. Layong pabagsakin siya sa publiko. Maraming tao ang nag-alala at nagduda. Ngunit sa tulong ni Isabela, hinarap nila ang sitwasyon ng may tapang at transparency. Kinausap nila ang publiko, ipinakita ang totoo, at sa huli, napilitang umatras ang rival company. Sa gitna ng tagumpay, nagkaroon ng personal na milestone si Alejandro. Nakita niya ang epekto ng kanyang pagbabago sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Mas nagkaroon siya ng oras para sa kanila, natutong makinig, at maging mas mapagpakumbaba. Sa huling bahagi ng kwento, naglakad silang magkasama pauwi sa garahe. Pinagmamasdan ang skeli ng lungsod. Isabela, sabi ni Alejandro, salamat sa lahat. Hindi ko lang natutunan kung paano pamahalaan ang pera. Natutunan ko rin kung paano mamuhay ng may tunay na halaga. Ngumiti si Isabela, matay kumikisla. Alejandro, bawat sandali ay pagkakataon. Ang tunay na yaman ay nasa puso, sa kabutihang ipinapakita mo sa iba, sa tapang na harapin ang buhay, at sa pagmamahal na ibinabahagi mo sa mundo. Sa wakas, pareho nilang natutunan na kahit magkaibang mundo ang kanilang pinagmulan, ang pagkakaibigan, pagtitiwala, at kabutihan ay nagbubuklod sa kanila. Ang kwento nila, isang mahirap na mekanikang babae at isang bilyonaryo, ay nagbigay ng inspirasyon at aral. Kahit sino ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng iba, basta may puso, tapang, at malasakit. Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyong puso, may hiling ako sa iyo. I-share ang video na ito sa isang kaibigan, kapamilya, kahit sino na pinapahalagahan ang ganitong uri ng mga kwento. Kung hindi i-share, mamamatay ang mga kwento dito. Mag-subscribe na kung hindi mo pa nagagawa, sa edad na 40, 50, 60, alam natin kung gaano kahalaga na hindi mawala ang mga bihira. I-like ang video, sabihan ako sa comments kung mula sa ang lungsod o bansa mo ako pinapanood. Ang makilala ang aking audience ay talagang nakakaantig. I-activate ang kampanita, dahil ang susunod na video ay maaring mas malakas. Ngunit maabot ka lamang nito kung gagayin mo ang iyong bahagi ngayon.
Huwag hayaang ang algorithm ang magdesisyon para sa iyo. Ang mga kwento na ito ay nakadepende sa ating pagkakaisa. Hanggang sa muli, kaibigan. Huwag mawala.